channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Nego Show. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay May 20 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako po si Liway Manantan, Iparagire. Sa technical, kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, 52 party list iprinuklama na ng COMELEC. Todo balita. Mga teachers na nagsilbi sa katatapos na halalan magkakaroon ng 1,000 pesos dagdag honoraria. Todo balita. Torre Nartates matunog na next PNP chief. Todo balita. Sa balitang lokal, Governor Gico muling nagpasalamat sa suporta at tiwala ng mga Pangasinense. Todo balita. Pag-ibig, dadalhin ang kanilang lingkod Pag-ibig on Wheels sa bayan ng Bayambang. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, kay Soto malaki ang papel sa Gilas, Pilipinas. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal nang naiproklama ng Commission on Elections o COMELEC na tumatayong National Board of Canvassers ang nasa 52 na party list winners sa katatapos na May 12 elections na uukupa sa nasa 69 o 69 na pwesto sa Kongreso. Kabilang sa mga prinoklama ang dalawa sa mga nangungunang party list groups na nakakuha ng tig-3 pwesto, kabilang ang Akbayan na nakakuha ng botong 2,779,621 o 6.63% at Tingog Party List na may botong 1,822,708 o 4.34%.
Bagamat nakakuha rin ng 3 pwesto, hindi naman muna naiproklama ang Duterte Youth na may botong 2,338,564 matapos na suspendihin ng COMELEC ang proklamasyon nito dahil sa nakabinbin na disqualification case. Samantala na iproklama rin naman ang 3 party list groups na nakakuha ng tig-2 pwesto kabilang ang 4Ps, ACT, CIS at Ako Bicol. Nasa 47 naman ang nakakuha ng tig-1 pwesto. Bagamat nakakuha rin ng tig-1 pwesto, hindi rin muna naiproklama ang bagong henerasyon dahil din sa nakabinbin na disqualification case. Isinagawa ang proklamasyon kahapon sa The Tent sa Manila Hotel. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management na ang pagbibigay ng karagdagang 1,000 pesos bilang honoraria sa mga teachers at iba pang poll workers na nagserbisyo sa 2025 midterm elections. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dinagdagan pa ng Department of Budget and Management ng 1,000 piso ang election honorarium sa mga guro at poll workers. Ito ang pahayag ni Paras Press Officer Attorney Claire Castro. Ang 1,000 pesos ay karagdagan sa naunang 2,000 pesos across the board increase allowance na una na ring ipinag-utos ng Pangulo. Dahil dito ang bagong honoraria rates para sa miyembro ng Electoral Board ay nasa 13,000 pesos sa chairperson, 12,000 pesos sa poll clerk, 12,000 pesos sa third member at 9,000 naman sa support staff. Habang ang bagong rates para sa volunteer staff members mula DepEd ay para sa supervisors ay 12,000, supervisors admin support staff 9,000 at supervisors tech support staff 10,000 pesos. Ia-anunsyo naman ng Malacanang mula ngayon ang susunod na hepe ng Philippine National Police o PNP. Ito ay sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ng termino at pagreretiro ni PNP Chief General Romel Marbil sa Hunyo ngayong taon. Subalit sa ngayon, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pa siyang natatanggap na impormasyon mula sa kung sino ang posibleng pumalit sa pwesto kay Marbil. Bagamat meron mga pangalang lumulutang ayon kay Castro, mas mabuting hintayin na lamang ang anunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sandali naman anyang ibahagi ng palasyo ay agad din itong isa sa publiko. Kabilang sa mga pangalang umuugong na maaring pumalit sa pwesto kay Marbil ay sina PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at dating NCRPO Chief Lieutenant General Narciso Nartatis Jr. Nagtapos na ang termino ni Marbil noong Pebrero, subalit dahil sa panahon ng eleksyon ay pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang paninilbihan hanggang Hunyo. Samantala, nag-ala Mission Impossible ang babaeng Chinese national na sinasabing isa sa umano'y utak sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese steel magnate na si Anson Ke at driver nitong si Armani Pabilio noong March 29. Sa isinagawang press briefing, sinabi ni Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, gumamit si Wen Li Gong na kilala ring Kelly Tan Lim ng mask o latex mask upang magtago matapos na magpalabas ng manhunt ang pamahalaan laban sa kanya at kay Wu Jiaping. Si Ping ang nag-book ng mga resort sa Boracay at hairdresser ni Gong.
Ang latex mask na ginamit ni Gong ay tulad ng ginamit ng actor na si Tom Cruise sa kanyang mga pelikulang Mission Impossible. Nahuli sina Gong at Ping sa isang kwarto sa isang resort sa Boracay nitong Sabado ng Joint Anti-Kidnapping Committee ni Chief Lieutenant General Edgar Allan Cubo matapos ang intelligence at surveillance operation. May 10 milyong pisong reward si Gong matapos na iturong co-mastermind sa kaso ng pagdukot at pagpatay kay Ke at Pabilio. Kaugnay nito, sinabi ni Fajardo na sa ngayon ay tinututukan nila ang pagbawi ng 200 million pesos na ransom money. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, sa isinagawang flag raising ceremony kahapon, inihayag ni Governor Ramon Gico III ang lubos na pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta at naniwala sa kanyang serbisyo para sa probinsya. I thank all of you as Pangasinense deserves a big hand. Maraming salamat dahil sa bandang huli ay nanaig pa rin ang kagustuhan at kahilingan nating magkaroon ng malaking pagbabago para sa ating lalawigan. Ito ang pahayag ni Governor Gico. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na sa kanyang ikalawang termino ay itatayo ang karagdagang Pangasinan Polytechnic College campus sa bayan ng Umingan at Bugalyon. May ipapatayo rin specialty hospital tulad ng Heart Center, Kidney Center at Cancer Institute. Patuloy ding isusulong ang Pangasinan Government Unified Incentives for Medical Consultation o GIConsulta at PhilHealth Consulta. Samantala, bukod kay Gico na muling nahalal para naman sa kanyang panghuling termino si Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na re-elect mula sa 1st District sina Board Member Dong Fontelera at Apolonia Bakay. Sa 2nd District, re-elected naman sina Board Member Philip Cruz at Heidi Pacheco. Ganun din sa 3rd District sina Board Member Vice Ventanilla at Board Member Baniked. Sa 4th District, re-elected sina Board Member Jerry Rosario at Board Member Nor de Guzman. Sa 5th District, re-elected naman si Board Member Nicolay John Louis Sison, samantalang merong bagong board members, isang karagdagan mula sa 5th District at 2 naman mula sa 6th District. Sa bayan ng Bayambang, inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga kababayan para naman sa pagdating ng Lingkod Pag-ibig on Wheels. Pero ang paunawa, hindi kasama ang data capturing para sa loyalty card sa dahilang nasira ang machine na dapat gamitin ng Pag-ibig. Ito, ang Lingkod Pag-ibig on Wheels ay gaganapin sa May 22, araw ng Huwebes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay gaganapin sa gilid ng plaza, tapat ng event center sa bayan ng Bayambang. Ang pupunta para sa Lingkod Pag-ibig on Wheels ay ang Pag-ibig Fund, Dagupan, o Pag-ibig Fund Dagupan. Samantala, ang mga serbisyo kasama dito ang pagpaparihisto bilang mga bagong miyembro. Pwede ring alamin ang savings o record sa Pag-ibig Fund. Pwede ring magpasa ng aplikasyon para sa multi-purpose loan o Provident Benefits Claim at pwede ring alamin ang iba't ibang benepisyo na hatid ng Pag-ibig Fund. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Malaki ang papel ni Kai Sotto sa tangka ng Gilas Pilipinas na makabalik sa FIBA World Cup proper. Sasabak ang Gilas Pilipinas sa ilang windows ng qualifying tournament kung saan mabigat ang magiging laban nito. Lalo pat kagrupo ng Pilipinas ang powerhouse teams gaya ng Australia at New Zealand. Subalit mataas ang kumpiyansa ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone sa laban ng kanyang team, partikular na kung makakabalik sa aksyon si Kai Sotto para sa FIBA World Cup qualifiers.
Wala pang eksaktong petsa kung kailan makakapaglarong muli ang 7'3" na Pinoy cager matapos sumailalim sa operasyon dahil naman sa ACL injury. Sa boxing naman, nasa Amerika si boxing champion Manny Pacquiao na posibleng maghanda na para sa kanyang ring return. Isa rin sa mga posibleng aktibidad nito sa Amerika ang pagdalo nito sa International Boxing Hall of Fame na gaganapin sa Hunyo 5 hanggang 8 sa New York City. Kasama nito ang asawang si Jinky kung saan sinalubong ang dalawa ng kanyang panganay na anak na si Jimwell na kasalukuyan ng naninirahan sa Amerika. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ako po ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantani para Gire. Ang oras alas 5:12 ng umaga. DWIZ. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas Monday to Friday 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor
Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, alas 5:19 ng umaga sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani para gire sa ngalan ng aking partner si Kaarun Susan niya daw. Alas 5:17 pa lang, maliwanag na po sa labas. Kahapon napakainit, sobra. Ang init kahapon. Kumusta naman kaya ngayon? Pero yung sa balita po natin kanina mga kaibigan, na iproklama na nga po yung mga nanalo sa party list. So merong nakakuha ng 3 seats, merong tig 2, merong tig 1, at meron yung mga hindi nakabalik na mga party list groups. Kaya lang wala sa listahan yung ating mga party list mula dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang abono, konting-konti na lang sa number number 57. Ang nakuha ay hanggang Philreca na nakakuha ng 1 seat, number 54. So number 54, Philreca, actually ilan yung marami yung nakakuha ng majority, tig 1 seat lang. Pero dito sa dami ng mga nakuhang boto, ang number 50, unahin natin. Ito yung tataka tayo sa ano kaya ito, dumper, PTDA. Di ba? Ang dami niyang mga campaign materials nung panahon ng eleksyon dito sa, hindi lang siguro sa Pangasinan, kundi buong Pilipinas. Ang dumper RPDA na party list group ay number 50, nakakuha ng 279,532 votes. Number 51, Abang Lingkod with 274,735. Ang Pusong Pinoy, number 52, 266,623 votes. Ang number 53, Suerte, 261,379 votes. And number 54, Philreca, 261,045 votes. So siya yung nakakuha ng 6.62%. Etong Suerte at saka Philreca ng votes ng lahat ng para sa party list group. Sila yung nahuli na nakakuha ng tig 1 seat sa Kongreso. Number 55, ito nalaglag din. Dati rin ito, Gabriela. Nakakuha ng 256,811 votes o 6.61%. And number 57, Abono. 254,474 o 0.61%. At number 57, nalaglag din siya, ang Probinsyano with 250,886 votes or 0.60%. So itong mga naka-red, sa ibig sabihin dati silang party list groups na nakapasok sa Kongreso, pero kasama sila sa mga hindi re-elected. Ang saklap, no? Konting-konti na lang, ilang boto na lang, makakakuha na siya ng 1 seat. Pero para sa akin, malaking nakakuha ng boto for Abono Party List dito sa lalawigan ng Pangasinan ay itong Tingog Party List.
at saka Solid North. Dahil si Solid North, ang tindi ng kanyang kampanya, hindi lang dito sa Norte, kundi palagay ko buong Pilipinas. Dahil di ba tad-tad ng maliliit na campaign material na Solid North, nakadikit tad-tad nga sa mga kakalsadahan ng Pangasinan. So kumbaga, bukod dun sa pangalan ng bus, pero hindi naman nila pag-aari yung bus na yon, ay grabe yung kanyang kampanya. Sa campaign materials na nakasabit, yung sa mga pangalan nito, vloggers. Tapos syempre, meron pa siyang online news na umiikot. Well-funded. Meron silang mga sasakyan, marami silang reporters. Syempre, yung sasakyan nakakapunta kung saan-saan. Pero kung hindi ganun katindi yung kampanya ng Tingog Party List, buong Pilipinas yan. Ito kasi party list group ng asawa ni Congressman Romualdez, si House Speaker. Plus itong si Solid North. Kung hindi siguro ganun na kakuha sila ng maraming boto dito sa Pangasinan, palagay ko napunta yung mga boto sana na yun sa abono party list ng Pangasinan at nakaakyat at nakakuha ng at least one seat. Pero ganun talaga, first time na hindi makakuha ng kahit isang seat ang abono party list sa Kongreso. Pero ang daming mga bagong mga pangalan, kagaya ng 4Ps. 4Ps, itong Solid North, first time niya. 4K, palagay ko. FPJ, ang first nominee dyan, yung anak ni Senator, ni FPJ. Si Brian Lamanzares, anak ni Senator, ang pangalan ni Senator. Anyway, so yan po, yung resulta at proklama na nga yung mga party list groups na to, pero lang dun sa dalawa. Etong si Duterte Youth at saka yung BH yata yon. So hindi sila naiproklama. Pero palagay ko itong si Duterte Youth, kine-question na yan nung panahon ni President Duterte dahil unang-una hindi naman kabataan talaga yung ipinaupo. Saka parang basta may question, kahit ako nagko-question mark din ako sa aking isip that time nung pinaupo itong Cardenas, tapos sumunod yung kanyang asawa. Nung umupo bilang number 1 party list representative yung si Cardenas, yung lalaki. And then nung na-appoint siya into government position, isinunod, ipinalit yung kanyang asawa. So that's a little part of the history at kwento kumbaga dito sa Duterte Youth. Pero dito sa lalawigan ng Pangasinan, ayan, first Monday flag racing kahapon after the election, dahil yung election ay nung nakaraang taon at nagbigay nga ng mensahe si Governor Ramon Gayco III at yung kanyang pasasalamat sa lahat sa pagbibigay ng muli ng tiwala para naman siya ay tuloy-tuloy na gobernador ng ating lalawigan ng Pangasinan. So lahat nung binatikos at ginamit kontra sa kanya na twinist yung mga facts about that, kagaya ng gikonsulta, tuloy-tuloy po yan. Dahil ito naman ay hindi pang politika, kundi para sa mga Pangasinense. Kaya yung hindi pa mga naka-enroll na mga kababayan po natin, magpa-enroll na po kayo para maisama po kayo sa database ng mga Pangasinense na enrolled sa gikonsulta. Kung hindi pa kayo enrolled sa PhilHealth, ang probinsya na ang mag-i-enroll sa inyo sa PhilHealth through the gikonsulta program. So kung yung pinaniwala sa inyo na yung 300 ay ang dami kasi majority hindi alam talaga kung ano yung gikonsulta o kung bakit sila andon nakapila, nagparehistro sa gikonsulta at tumanggap sila ng 300. Taon-taon po yan matatanggap nyo every time na kayo ay magpapa-general check-up. Para sa inyo po yan. Hindi lang check-up kung kinakailangan ng laboratory test, covered po yan. At hindi kayo magbabayad,
PhilHealth na yung magbabayad po niyan dahil in-enroll kayo dyan through the e-consulta program ng provincial government sa e-consulta program ng PhilHealth. So tuloy-tuloy po yan. Tapos na yung election, huwag ho kayong mabahala kung hindi kayo nakapagpa-enroll sa e-consulta. Magpa-enroll na po kayo. Kung naka-enroll na kayo, much better. So pwede na kayong magpa-check up. Kung hindi pa man tapos yung taon pero kinakailangan yung magpa-check up, then do so. Dahil kasama na ang inyong mga pangalan, kayo, mga miyembro ng inyong pamilya, ay andun na sa database ng ating probinsya na naka-enroll dun sa e-consulta program. So abangan pa rin po natin yung mga anunsyo ng provincial government, mga announcement ng Governor Gico patungkol sa health program at iba pang mga programa niya na naumpisahan na at magiging tuloy-tuloy po yan. Hayaan nyo na yung mga black propaganda na kayo ay napaniwala. Hayaan nyo na yun. Move on na po tayo. Tuloy ang buhay. Kung yung mga sinuportahan po natin ay hindi pinalad, tuloy po ang buhay. Move on na po tayo dahil alam po natin sila, gusto rin po nila ay move on na rin po tayo. Dahil itong election, isang araw lang yung election, yung campaign period, ilang araw lang po yan, ilang weeks lang po yan. Pero sila naman po ay nagnanais na magsilbi sa taong bayan o para sa lahat at ma-implement yung mga programa na nararapat para sa mga nasasakupan nila o doon yung mga nasasakupan ng lugar na kung saan sila tumakbo. Congratulations sa lahat ng mga nanalo at congratulations pa rin sa mga hindi pinalad dahil nakakuha pa rin po sila ng malalaking boto o yung trust mula sa kanilang mga constituents. So sa Kongreso, tapos na po na iproklama na lahat. Kasama na rin yung sa party list group. Yun na lang naman na yung inaantay, yung sa may party list group. So tuloy ang agos, kumbaga, ng tubig sa mga ilog. Tuloy ang buhay. Pero sa Pangulong Marcos gustong makipag-ayos sa mga Duterte pero ang daming nagtaas ng kilay. Sabi nila, makikita kung yung katapatan ng kanyang sinasabi niyang gusto niyang makipag-ayos sa mga Duterte kung hindi itutuloy ng kanyang mga kaalyado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nung nakaraan, di ba, bago election, sabi niya ayaw niya ng impeachment. Pero umusad pa rin, dumiretso pa rin, nag-file pa rin. Ay mas matapang sila ngayon dahil majority ng mga re-elected yung mga miyembro ng Kongreso na kaalyado ni President Marcos. So makikita natin etong susunod kung gaano kasi sincero yung kagustuhan niyang makipag-ayos sa mga Duterte. Kasi depende pa rin sa kanya yan. Siya yung presidente. Pero yung bigas na mabibili sa ilang lugar ng 20 pesos per kilo, inaantabayanan po ang hiling ng mga kababayan natin. Sana maging tuloy-tuloy po yan at open sa lahat, hindi lang sa isang sektor lang ng lipunan. Pero yung bigas na ganyan, may subsidy yan galing sa gobyerno. Sabi dito, sisimulan na sa Hulyo ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Mindanao. At ayon kay Agriculture Secretary Francis Tio Laurel, ang Phase 2 ng pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay nakabase sa poverty incidence, kaya uunahin nila ang Zamboanga del Norte, and then susunod ang Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao, Davao Oriental, Sorsogon, at Maguindanao del Norte. Ang Phase 3 naman ng proyekto ay sisimulan sa Setyembre sa Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Catanduanes, Agusan del Sur, Sarangani at Dinagat Island. Ipapatupad ang tatlong phase sa pamamagitan ng shared subsidy. Inaasahan naman na mula sa 34 na kadiwa outlets para sa vulnerable sector ay gagawin na itong 55 sa susunod na buwan. So unti-unti.
Pero itong 20 pesos kada kilo na bigas ay hindi ho yan para sa lahat. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:31 ng umaga sa pagbabalik po ng Todo Balita sa pangalawang bahagi. Makibalita naman po tayo kay Mayor Ayoy Risuello ng lungsod ng San Carlos. DWIZ. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mga ka-Guanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments, kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw. sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:36 na po sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin po Liway Manantani Paragire. Doon sa Davao City, nanalo po sa pagka-mayor si former President Rodrigo Duterte. Tama po yun, tumakbo po siya sa pagka-mayor. Vice Mayor si Pulong, yung anak niya. Yung isang anak niya, si Baste, congressman yon, nanalo. At nanalo bilang, I think congressman din, yung isa sa mga apo ni Digong Duterte, si anak ni Polong. So congressman din yon. So plus syempre si Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi po, I think sabi dito ng even if he is still in detention, kahit na andun siya sa The Hague, Netherlands, at nakakulong si former President Rodrigo Duterte, pwede pa rin siyang iproklama bilang bagong mayor ng Davao City. Paano siya mag-act as mayor? O di remote control? Mula ng pandemic, uso naman na yung via Zoom. O kaya kung hindi niya ituloy, aakyat, rule of succession yung kanyang anak si Pulong bilang mayor. Siguro naman yung number 1 na councilor sa Davao, baka kaalyado rin nila o di sila pa rin. Yung nagtatanong kanina kung pang ilan yung dalawa pang party list group mula sa Pangasinan, yung API party list ay nasa number 74. Nakakuha siya ng boto na 170,795 of 0.41%. Yung Tulungan Tayo ay nasa 103. Nakakuha rin siya ng 106,504 or 0.25%. Pero not bad yun yung for Tulungan Tayo dahil maliit lang yung base niya eh. Ang pinaka-main niya ay Dagupan, Kalasyaw at Ilang Bayan. Yun lang yung base niya. As compared sa API Party List, province-wide yan eh. At yan yung party list group ni na former Governor Amado Espino Jr. Siya yung number one nominee. Pero yung Tulungan Tayo, although pangalawang pagkakataon na natakbo nito sa halalan, pero maliit lang kasi yung base niya eh. Dito sa party list group, kailangan na ngayon ng malaking base para makakuha ng malaking boto. Kagaya ng ginawa ng Tingog ay talagang kinulit niya lahat ng congressman. Pero may mga congressman na talagang ang ikineri ay yung party list group nilang original. Like for example dito sa 1st District, si Congressman Celeste, talagang todo ang pagkampanya. Plus syempre si Governor Gico at ni Vice Governor Mark Lamino, yung pagkampanya nila for Abono party list. Plus syempre sa 6th District. Yung grupo ni na Sir Gilbert Estrella. Abono syempre dahil sila naman ang number 1 nominee doon ay si former board member at Congressman Eskimo Estrella. Pero yung katunggali ni Gilbert, si re-elected Congresswoman Marlene Primicias Agabas, ang kinampanya Tingog eh. But anyway, yan po yung good showing pa rin for Tulungan Tayo, sabi ko, kasi number 103 sila out of 155 party list groups. Ganyan karami, pero ang dami pong bagong mga pangalan, bagong create na mga party list groups. So sa mga re-elected officials, mayors, tuloy-tuloy yung trabaho, wala namang pagbabago, plus yung implementation, syempre yung mga programa, tuloy-tuloy po yan. Kagaya po sa lungsod ng San Carlos, re-elected po Siyam sa team ni Mayor Ayoy Resuello. Siyam kasi si Mayor Ayoy Resuello, Vice Mayor Bogs Resuello at Siyam, ano pala sila? 11.
siyam na kasama nila sa konseho. Yung isa, si Councilor-elect Cano, hindi nila ka-line up yon, pero ito ay kasama naman ni Mayor Ayoy Risuello sa sa Eagles. Plus yung isang pangalan nito, Taugama yata, magkasama rin sila doon. But anyway, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makibalita po sa kanya. Meron din po silang naumpisahan na evacuation center at may naipatayong isang building sa katabi, parang dalawa. Malaki yung area. So makibalita tayo kay Mayor Ayoy Risuello kung ano pa yung mga gagawin doon. Ito po, ang mayor po ng San Carlos City. Center po natin doon. Yung evacuation center po, tapos na. Meron po tayong nakuhang pondo dyan from Senator Jinggoy Estrada for the improvement po. Kasi sayang po yung space, napakalaking space pero hindi natin ma-maximize. So meron po tayong improvement na nakuha dyan from Senator Jinggoy Estrada. Gayon din po, dyan po tinatayo yung ating Persons with Disability Building na bigay din po ni Senator Bong Revilla. Doon din po tinatayo yung Office of the Liga ng mga Barangay in SK na kung saan magiging joint po yun na parang conference area. May tag-isang office, dulos-dulo, tapos yung gitna, conference area para po pag may pagmimitingan yung mga liga ng mga barangay, meron na po silang opisina. Gayon din po sa mga SK. So pwede po nilang gamitin parehas. Yun nga lang po, hindi pwedeng pagsabayin. At meron pa po mga ipapatayo doon na iba't ibang mga infrastruktura. Like yung motor pool po natin, half done. 50% pa lang po yung nagagawa natin doon, pero i-continue po natin yun. Sir, yung ito nga nabanggit ko kanina, opening of classes. So how is Binalatongan Community College now? And ano po yung mga near future plans for the school? We are pushing po na makapag-transfer na o magamit na po yung existing structures natin sa Binalatongan Community College, no? Na kung saan ito po binigay din ng ating mga kaibigan from senators to congressmen, no, na meron na po tayong infrastruktura doon. So iaayos lamang po natin doon yung electricity at saka yung water, no. So within the year po magagamit na po partially magagamit na po natin yung nandoon. No, so para po makadagdag doon sa mga sa mga estudyante natin, kasi alam naman po natin yung campus natin ngayon is sobrang liit. At sa dami po ng ating mga estudyante, hindi po kayang i-accommodate lahat. So ito po partially magagamit na po natin yan, and definitely magiging maaliwalas na po ang learning environment ng ating mga estudyante sa Binalatongan Community College. Lastly, Mayor, itong nakaraan, full blast po yung Kalusugan Caravan. So ano pong susunod for this year? Tuloy-tuloy po ang Kalusugan Caravan natin. Hindi lamang po ito ginamit para po sa eleksyon. Bagkus ito po ay tuloy-tuloy na programa ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng San Carlos para po maabot natin yung mga kababayan nating nangangailangan, lalong-lalo na sa serbisyong medikal sa mga barangay sa ating syudad. It will be a whole year-round program at makakasigurado po kayo na kung ano yung ginagawa natin noon, ito rin po ay gagawin natin ngayon pagkatapos po ng election period. Hindi po to dinesign para lang sa eleksyon. Ito po ay nakadesign para sa mamamayang San Carlinians at sa ating mga pinakamamahal na kababayan. And lastly, ulitin po, nagsabi niyo po sa inyong mga kababayan na syempre yung mga negosyante patuloy na sumusuporta sa San Carlos. Opo, unang-una po, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taong tumulong, bumoto at nagbigay ng tiwala ulit sa ating administrasyon. Hindi lamang po sa akin, bagkus kundi kasama po natin ang Vice Mayor at mga konsehal natin sa siyudad ng San Carlos. Nakita nyo naman po, 9 po ang konsehal natin na nakuha. So tuloy-tuloy po ang serbisyong gagawin natin at pagtatrabaho na gagawin natin sa ating pinakamamahal na siyudad. At gayon din po, yung lahat po ng mga programa at proyekto na atin pong nabanggit noon, no, before the election period, before the campaign period, at habang campaign period, yun po ay tuloy-tuloy natin gagawin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at hindi nyo po pinabayaan. Ang panalo pong ito ay hindi lamang panalo ng iisang individual. Ito po ay panalo ng lahat ng San Carlinians, na kung saan ang gusto po natin ay tuloy-tuloy ang asenso, progreso at katahimikan ng ating syudad. And definitely po, you will expect more from us. Marami pa po kayong makikita mga proyekto, bagong innovations for our beloved city, maraming trabaho para sa ating mga kababayan, at syempre, marami pong mga commercial establishments na tatayo sa ating pinakamamahal na syudad ng San Carlos. Doon po sa mga taong sumuporta at bumoto, nagkatiwala sa akin,
Maraming salamat po sa inyo. At doon din naman po sa mga taong hindi tumulong, hindi sumuporta sa atin. Tandaan niyo po to. Ako po ang mayor ng siyudad ng San Carlos. Kahit kayo po ay bumoto o hindi sa akin, basta nangangailangan kayo ng tulong, pwede po namin kayong tulungan. Huwag po kayong mag-aatubiling lumapit sa amin. Dahil ang siyudad ng San Carlos, wala na pong panahon o wala na pong lugar sa puot sa puso. Bagkos ang siyudad ng San Carlos, lalong-lalo na po ang inyong mga hinalal na opisyal, ay magtatrabaho para po sa ikabubuti ng bawat mamamayan ng ating syudad. So yan po si Mayor Ayoy Risuello ng San Carlos City. So re-elected muli sila for another term. Si Mayor, si Vice Mayor at saka siyam na kasama nila. Kasi pag lungsod, mga kaibigan, 10 ang pinipili po. Ini-elect na councilors, samantalang pag municipality o bayan ay 8. So pagkatapos po nito, yung ilan po dyan, lalo na yung mga hindi po sila incumbent, bakasyon, syempre. Pero yung iba naman ay siguro before election period ay nakakuha na sila ng go signal na pwede silang magbakasyon, lalo na outside the country. So pahinga naman sila ng konti. Dahil pagdating po ng July 1, ayan, bakbakan na naman para sa mga newly elected. Pero sa mga re-elected naman, sabi nga natin kanina, tuloy-tuloy, dire-diretso lang yung trabaho. Eto naman balita mula sa sa bayan ng Bulinaw. Nakita po natin sa Bulinaw Tourism and Information Office Facebook page. Very strict po sila sa pagpapatupad ng mga batas po dyan. Plus yung mga, siyempre dahil dinadagsa ng mga turista po yan. So notice to the public, sabi dito, in compliance with the closure order issued by the Office of the Municipal Mayor effective May 16 through the Municipal Business Permit and Licensing Office, Lagisma Transient House and La Parola, the Bulinaw Beach and Restaurant, both located at Barangay Patar, Bulinaw, are temporarily closed. We appreciate your understanding and cooperation as we work together in providing quality service to our guests and visitors. So ano lang yan siguro, may mga kailangan lang silang i-comply pa. Pero yung iba, may mga isinara ang lokal na pamahalaan dahil naman sa mga violations na mas mabibigat. Pero ito po, ang Bulinaw ay isa po sa major tourist destination dyan sa Western Pangasinan. Plus syempre Alaminos City, Bani. Yung iba napupunta na po sila sa Burgos at saka sa Dasol Infanta. Sa mga beaches. Pero kailangan talaga, importante, meron kayong service pag ganyan. Yung Bulinaw Tourism and Information Office ay andun na rin sa sa kanilang bagong municipal hall doon sa Balin, Bulinaw. Bago is Balin in Bulinaw dialect. Isa pa pong balita natin mga kaibigan mula naman sa Pangasinan Polytechnic College, search for PPC President Public Forum. Di Pangasinan, nasa second year na po ang Pangasinan Polytechnic College, so PPC, ang tertiary education school na itinatag ng provincial government ng Pangasinan. Isa sa mga pet projects po to ni at brainchild ni Governor Ramon Gico III. Fully supported syempre ng Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. So the Pangasinan Polytechnic College, sabi po dito, invites the community members, faculty, staff, and students to participate in the public forum for the historic selection of the first PPC president. Kasi yung una, interim lang siya, interim president, so temporary. Interim president si Professor Raimundo Rovillos, RR, President RR. So Professor Raimundo D. Rovillos, the lone candidate, will take the stage to share his comprehensive vision and strategic plans for the institution. Ito yung Pangasinan Polytechnic College nga po. This forum will serve as an opportunity for the candidate to outline goals, priorities, and propose initiatives
aimed at advancing the college's academic excellence, institutional development, and community engagement. Attendees will also have the chance to ask questions and gain deeper insight into the candidate's leadership approach and commitment to the college's growth. Pero alam nyo, nung itong first year, ang dami pong na-accomplish nitong si Dr. Revillos, no doubt. Siya po ay hiniram lang sa University of the Philippines, Baguio. So conditional lang yung unang term niya, unang taon niya dito sa Pangasinan Polytechnic College. Pero dito sa pangalawa, dahil siya na ang mapipili, he's the lone candidate, nag-iisa, ay diretso na po yan. Pero ang laki na po ng accomplishments ng Pangasinan Polytechnic College under the leadership of Professor Raimundo Revillos. So hindi nagkamali si Governor Gico sa pagpili po sa kanya. So profile nitong si Professor Raimundo Revillos, interim president ng Pangasinan Polytechnic College. Interim president nga ng PPC 2024 to present. Chancellor, University of the Philippines, Baguio, mula ng 2012 hanggang 2021. Dean ng College of Social Sciences, UP Baguio, mula 2006 hanggang 2012. Profile po ito ni Dr. Raimundo Revillos, yung interim president ng PPC. Professor of History, College of Social Sciences, University of the Philippines, Baguio. Chairman of the Technical Panel for Indigenous Peoples and Peace Studies / Education of the Commission on Higher Education o kaya CHED 2024 to present. So bago pa lang. Special Advisor on Cultural History and Indigenous Studies to the Chairman of the Commission on Higher Education o CHED 2021 to present. Coordinator Doctorate in Indigenous Studies Program, UP Baguio, June 2021 to August 2021, and then September 2022 to February 2023. Executive Secretary, Education Forum Cordillera mula 1986 hanggang 1988. Hawak din po niya, nasa kanyang balikat, Doctor of Philosophy in History mula naman sa University of the Philippines, Diliman, Master of Arts in Social and Development Studies, University of the Philippines College in Baguio, and Bachelor of Arts in Social Sciences, History and Political Science, University of the Philippines College in Baguio. So yan po yung mga natapos po niya. Yan po, profile po yan ni Dr. Professor Raimundo Revillos, interim president ng Pangasinan Polytechnic College and the lone candidate for president. Siya na yung president susunod on the second year ng PPC. Inaantabayan din po natin kung kailan yung entrance exam para naman sa incoming first year sa PPC. Hindi ko pa nakuha yung bilang ng nag-apply para na mga Pangasinense youth para naman sumali dun sa entrance exam para maging scholar ng nasabing paaralan. Mga kaibigan, meron na lamang po tayong 6 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. So, busy po ang Ilocos Sur para naman sa kanilang hosting ng National Festival of Talents and National Schools Press Conference. National na po yan. And then susunod po niyan, ito ring huling bahagi ng Mayo, ang Ilocos Norte para rin sa napakalaking events. Mas malaki po ito, palarong pambansa. So yung mga atleta mula Pangasinan at yung iba pa mula sa Mindanao ay, ayan, yung iba pabiyahe na. May nakita ako mula sa Mindanao, pabayahin na sila papuntang Ilocos Norte kasi medyo mahaba yung biyahe. Kung sasakay sila ng barko, it will take them ilang araw. Pag Cebu lang, isang araw lang yan from Cebu to Manila. Then by land, Manila to, ang haba nun, Manila to Ilocos Norte. Ilang oras kaya yun? 8? Pero dito naman po sa Dagupan City, yung mga atleta, plus syempre sa lalawigan ng Pangasinan,
ay ready na po yan para naman sa kanilang paglalaro sa palarong pambansa. Yan yung ultimate dream ng mga atleta, lalo na yung gumaling na, yung sila ay makalaban sa regional meet and then finally sa palarong pambansa. So dito sa lungsod ng Dagupan, merong 22 na mga Dagupenyo athletes ang magre-represent sa Dagupan City sa 2025 Palarong Pambansa. Mula sa chess, merong isang athlete. Sa gymnastics, merong ilang ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sa gymnastics. Sa arnis naman, merong isa. Sa basketball, 5-on-5 ay merong 2. Sa boxing, merong ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na athletes na maglalaro sa palarong pambansa sa boxing mula sa Dagupan. Sa taekwondo naman, merong 2. Sa wrestling siguro to, merong isa. Sa swimming, merong 3. Sa swimming, sina Genevieve Barroso, Cielo Estrada at Adam Jefferson 1. So, itong si Genevieve at saka si Cielo, medyo familiar tong mga batang to sa akin. Lumaki na sa swimming tong mga to. Nag-start sila sa elementary, maliliit pa sila. Pero ngayon, tuloy-tuloy. Basta tuloy-tuloy yung yung training. So, kahapon, tinanggap na ng nasabing mga atleta, 22, mula sa lungsod ng Dagupan, lokal na pamahalan ng Dagupan through Mayor Belen Fernandez, magkano yung kanilang allowance. Sports allowance na tig 4,500. Malikat ugugaw noon niya. Yung natatanggap nila yung kanilang allowance o yung kanilang goodwill money sa kanilang paglaro sa mga nakaraang sports competitions. So, yung palarong pambansa ay yung opening program ay May 24. Sa Sabado na, ito na. Samantalang matatapos po yan ng May 30. So, magandang pagkakataon, lalo na para sa mga atleta mula sa Mindanao, mula sa Visayas, and Luzon na hindi pa nakakarating sa Ilocos Norte, yung kanilang pag-qualify na makapaglaro sa palarong pambansa. Dahil hindi lang yung opportunity, the privilege, and the honor na may represent yung kanilang bayan at lalawigan sa palarong pambansa, kundi yung big opportunity para sa kanila na makapag-travel. Ayan. So good luck sa lahat ng mga atleta, atletang Dagupenyo, atletang Pangasinense, at lahat ng athletes nitong gaganaping palarong pambansa. Opening of classes, June, kailan ba yun? June 16 yata. So, the first 2 weeks ng June, ayan naman po, ay Brigada Eskwela. So, ihanda na yung mga nag-aantay para sa Brigada Eskwela at gustong tumulong sa mga paaralan. Manda na dahil malapit na po ang Brigada Eskwela. And after po ng pandemic, after a long time, ilang taon po yan, ay babalik na po sa June yung opening of classes. Parang naging natural. Noon talagang tinatimingan na maibalik from September. September ba yun? Maibalik sa June yung pagbubukas ng klase. Unti-unti. Nangyari yung pandemic, lalong nagulo yung schedule. And then dahil naman sa matinding init ng panahon, unti-unti na ibalik nga at magbabalik na sa June yung opening of classes kagaya ng nakasanayan nung kami ay mga bata pa. With that, mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang Orly in the Morning. Makakasama niyo po si Ka-Aaron Orly Navarro. Sa ngalan ng aking partner, si Ka-Aaron Susan Yadaw, at sa technical, si Ka-Aaron Eli Garcia. Nakasama niyo po, ako po si Liway Manantani Paragire. Isang napakagandang umaga po ng Martes sa inyong lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon.